natin to. Nag-overheat daw. Subukan natin. Wala. Yun. Cleaning lang to. Malakas naman siya, pero i-cleaning lang natin. Ayan, kalasin natin. Nag-overheat daw to, pero tignan natin kung ano yung nangyari sa loob. Yung nga, nag-overheat nga yan. Oh. Lumubog na yung ano niya, lumubog na yung screw. Yung langis. Nag-overheat nga to. Alam niyo, ito yung ano niya. Oh. Kung mapapansin niyo ito, yan, bumukol na. Oh. Lumusot na yung, halos lumusot na yung screw niya doon. Nandito siya, lumusot na daw nung uminit. Yan ang mga delikadong yugto ng ano, sa electric fan. Pag napabayaan nyo to, walang tao at nag-overheat, masusunog lahat yan, liliyabin yan parang gasolina. Yun ang ano dyan. Pero ito, sa tibay nito, hindi rin bumigay yung fuse niya. Matibay ito eh. Kaya nag-overheat na pero tumakbo pa rin siya. Kaya original yan. Ito ang mga tigpo 4,000 na electric fan. Gagawin natin dyan, lalagyan natin washer para magamit ulit natin sa tamang ano. Yan. Electronic control siya yan. Daddy, sinasama siya. Electronic control yan. Hoy, Al! Magaling! Ang magandang klase yan. Binigay na lang ng ilaw eh. Feeding nila AJ. Eh hindi maluto ng, hindi walang malutuan daw. Binigay na lang ilaw. Kami na daw magluto. Ano daw yan? Ano daw yan? Feeding daw ng ano. Ewan ko, feeding daw dun yata. Sino nagbigay niya? Sa school ni AJ. Feeding ng ano. Feeding ng mga bata. Tapos, Sa school. tapos, Wala daw magluto. Sila na lang daw magluto. kanino, sino yun? Si Aldrin. Ah, anong lulutuin nila? Munggo. Ha? Munggo. Ah.
Malamang to kulang langis. Kaya nung umiinit siya, lumapot yung ano niya, yung naging maganit yung bushing shafting niya. Kailangan ma-cleaning. Simple lang naman mga trouble ng electric fan. Halimbawa kayo, may sarili ng electric fan, ayaw nyo magpagawa na, no? Kung mga original yung electric fan nyo, mas madaling gawin. Pero pag mga parang mga pipitsugin yung electric fan, mumurahin, ang mahirap niya, madaling masira yung bushing niya. Palit niya ng bushing, palit ng shafting. Ayan o. Oh, wala rin gas-gas o. Oh. Ito, dali ah. Medyo maitim na yung ano niya. Ayan. Ayan, nakikita nyo. Aray ko. Ayan, maitim na oh. Focus natin. Ayan oh. Maitim na. Ayan. Kailangan malinis yan. Parang ganito, ito, gaya nito. Oh. Ayan, gaya nito, malinis. Ayan, dapat ganun din siya. Ayan. Pag uminit siya, lalapot siya. Nagiging tuyo siya. Ang tendency, maganit. Ayan, kikleaning natin yan. Ang gagawin natin, ay, malisip na. Ang gagawin natin, gamitan natin ang drill. Ay, baliktad. Sorry. Lagay nyo to sa drill. Yan. Tapos, higpitan nyo. Yan. Mas maganda itong panglinis yung papel ng pandesal. Ganun lang. Ayan o. Ayan. Yan. Nakikita nyo. Ayan, medyo okay, malinis na. Ngayon, 1,000. Yung lihan niya is, ayan, 1,500. Ang ano niya, yung number niya. Pinakamanipis na to, manipis na yun. Ngayon, gagamitin mo yung lihang to. Igaganon nyo lang. Ayan. Hindi ka na mahirapan mag-ano. Ayan o. Ayan o. Ayan. Medyo malinis na. Ayan o. Hanapin natin yung carbide natin dyan. Yung carbide. Nasaan ba si Jeep? Yung trainee ko wala eh. Wala yung trainee ko eh. Yung anak kong nagtuturuan ko. Nakikita nyo, nawawala yung gas-gas niya. Yun ang nag-ano dyan, nagtitrigger ng ano niya. Hahanapin ko muna yung carbide. Hindi ko makita yung carbide eh. Aray ko naman. Pagtsaga na lang natin, late ng bahay natin. Pagtsagaan ko na lang siya. Pero para siya yung carbide kasi ano, para siyang liha na liquid na parang oil paint. Pag sinabay mo dyan, mas maganda, mas pino-pino siya. Umiinit yung ano natin eh. Kasi pagka hindi mo ginamitan to ng drill, gaganong-ganunin mo lang yan, matagal. Ito mas mabilis siya. Alam nyo, hindi nyo kailangan bumili ng bushing eh. Ganito lang gagawin nyo eh. Hanggat hindi pa malalim tong ano eh. Kasi papantayin mo lang yan eh. Basta hindi pa siya lumuwag doon sa bushing niya. Okay pa yan. Kasi magparang na siya, magiging bago. Ganun ang ano niyan. Yun lang naman niya. Ayan, kintab na oh.
Kasi pag nalinis siya, madulas na naman siya. Huwag lang sumabit to doon sa stator dito sa loob. Pag maliit na to, ibig sabihin, pag gastado na yung busing, maluwag na, may play na siya, pag ginanon mo, ibig sabihin, pag sabit nito, magkakaroon ng gasgas yan. Doon na masusunog yung motor. Pag nasunog ang motor mo, palit ka ng motor, palit ka rin ng shafting. May pa ako uwi. Mga ano pa ako baka alas 8. Baon. Ha? Baon. Hindi. Oh, alam ko may baon pa. Baon. Baon. Hindi na kailangan ba? Ano ko, init ka ng baon eh. Ano ko, bayo na yung baon din. Kaya lang sa school naman ako may baon. Kita nyo na. Nawawala na yung kulay niya na ano, yung maitim. Pwede na to, kaya lang anuhin pa natin eh, mabilis naman eh. Kaya lang inihinto-hinto ko lang kasi mainit yung ano, umiinit siya. Hot water. What? Water. Water? Yes. What water? Di ba may water ka na? Umiinit kasi siya kaya ganon. Wait lang, at may customer tayo humihingi ng tubig. Ganito talaga ang labis na paggawa. Dapat may drill ka. Ano na yan, oh. Tapos dito, cleaning din natin kasi di wala naman tong diferensya. Ano, cleaning ano lang to. Kailangan linisin lang yung ano niya. Yan. Kasi pag tuyo ng ano, pag tuyo ng langis, ano yan, parang grasa din siya eh. Lumalagkit siya. Kaya kailangan ilinis mo maigi yan. Yan, oh, maitim, oh. Nawawala pa lang isko. Yan, may maganda pang linis. Ayan, oh. Ito kasing supot ng pandesal. Ito ang pinakamagandang ano kasi malambot, parang tissue paper to. Kaya kailangan dyan malinis yung mga yan. Kung every month nalilinis nyo ang electric fan nyo, lalo kung original yung ano nyo, ang taga hindi masisira yun. Jay, si Pagiseng. Tulog pa. Bakit? Iyan yung motor, nandiyan yung sasakyan. Ha? Nandiyan yung sasakyan. Anin mo na lang. Hindi, iyan ko rin sa inyong motor ko. Naano ko yung ano eh, electric fan. Sandali lang at sikasuhin ko muna yung motor. Yan. Kakabit natin tong
mga spacer niya. Kailangan malinis na malinis ang ano, ang spacer niya. Balik mo sa dati. Tatandaan nyo palagi ang ano, yung mga spacer kung saan nakakabit. Pag iwa-hiwalay niyo, pwede pa, pero pwede niyo naman pagsamasamahin yan. Kaya lang, mas maganda yung paggalaw mo. Pag ginalaw mo, sure, ano na, yun na yung ano gagawin mo kasi trabaho yun eh. Matrabaho pagka nagkalimutan na ano eh. Kanya nakalimutan mo kung saan mo linagay yung ano, yung mga pinagtanggalan mo. Yari ka doon. Pero sa screw naman, kahit pagkabalik-balik ta dyan, basta hindi umusli, hindi tumama sa ano eh. Okay lang yan. Yan, ito mo, yung sa unahan niya, ayan o, maitim o. Talagang, ayan o. Kailangan, nato yung langis yan eh, langis din yan. Yun ang ano, advice ko na sa inyo ang electric fan. Huwag niyong iiwanan ng nakabukas palagi. Meron nang nakikitang halos wala nang tao eh, ano eh, kwarto. Yung bahay nila wala nang ano, bukas pa rin yung ano niya. Nang nangyari na sa ano yan, sa pabrika ng pinasukan ko. 24 hours yung operation. Mababakante lang ng 1 hour o kaya 3 hours wala ng tao. Tapos eh mga electric fan, buti may operation ano, may tao nung lumiyab na agapan yung ano niyan. Kung may DW40 kayo, maganda panlinis yun. Pero langis pa rin yung labis na ano panlagay ng ano, lubricate. Yung ano Singer o kaya 4-in-1. Kasi wala pa yung langis ko. Yan. Okay na yan. So, for assembly na lang yan. Langis na lang inaantay ko natin dito. Wala yung ano ko, bata ko pa yan. Yan. Lagay natin dito. Yung mga ano nyo, ito no. Ngayon tatanggal, ayan natin to pa. Hahanapan natin to ng washer. Tatanggalin natin yan para lumapat. O kaya blue torch sana para maibalik doon sa dating ano. Dapat na ano to eh, may lapat. Kasi pag yun naman to, nakaumbok yun doon sa dito. Kaumbok siya. Ayan oh. Yan. Dapat nakalapat siya.
Mali. Naunahin yung maliit. Minsan mahirap magbalik. Kaya mo na. Hindi naman mabuwal na yan. May 4 na taon na to eh. 4 na taon hindi pa napapalitan ng bushing. Kaya masasabi kong matibay talaga to. Kasi number 1 no, sumusuko dyan, bushing shafting. Wala pa yung langis natin. Antayin natin pagdating ng anak ko. Ito ang aking langis. Ito ang langis ng makina ng mga jockey. Jockey, Mitsubishi, yung mga high speed. Ito yan. Ito pwede. Yan. Nawala yung may nozzle ko eh. Pasok nyo lang dyan oh. Mas maraming langis, okay. Kaya sobra-sobra naman, tatapon talaga sa ano. Uy, pre, ano? Tapon siya oh. Mahirap yan, walang nozzle yan. Wala siyang nozzle. Daming tapon. Tapon lang, dami.
magbasa ng langis yung motor nyo, okay lang yan. Non-conducted naman yan eh. Hindi siya mag-grounded. Non-conducted yan. Kaya matakot pag nabasa yung motor nyo ng langis, hindi problema yan. Di ba? Yan. Ayan. Testingin natin ang may blade. Wala na yung ano niya, half moon. Yan. Ang lakas oh. Nagigilan talbuga ng mga ano, yung sampay oh. 1, 2, 3. Reminder, huwag niyong pabayaan ang electric pan na nakabukas kung wala ng tao. Pag alis niyo, patayin niyo. Yun ang mag-focus ng sunog. Patayin natin. Gaya yan ito, ayan o, muntik na masunog. Ay, natunaw yung ano niya. Pero ito, safe na to. Ito na ang pinakamatibay na electric fan. Parang electric fan ng mga sinauna yung mga ano. Talagang matibay talaga. Kaya lang medyo mahal. Nasa 4,000 na ito ngayon. Normal sa electric pan na masusunog kasi kung hindi na may maintain, kailangan ng maintenance ng ano electric pan every month o kaya
Every week. Yung langis mo kailangan every month. Yung ano mo, yung cleaning ng blade every week. Kailangan pag cleaning mo ng blade, maglangis ka. Okay. Dito tayo nagtatapos. Hindi ko na pakikita sa inyo paglagay ng mga blade, mga guard. Kasi aayusin ko pa itong ano. Ang gagamitin nyo na lang dito, spacer na washer. Yung GI o kaya stainless. Ibabaw nyo dyan. Tapos tanggalin nyo itong ano to. Kung pwedeng grinder, plies na cutter, kakatirin nyo na lang yan. Kasi pag tinanggal nyo to, lulusot itong ulo nyo dyan. Ayan o. Ayan o, lusot na o. Dapat pag ganun siya, ayan o. Pag hindi niya tinanggal yan, hindi lalapat ang ano niya. Okay. Thank you for watching.